sabay sumagot sina Kim Chiu at Paolo Avellino sa tanong na kung ano ang dapat sundin, ang puso ba o isip. Sabi pa ni Kim, minsan daw ay namamali ang puso. Kaya raw this time ay tama na sabay hampas kay Paulo. Grabe ang tili ng mga fans na sobrang kinilig na para bang pagkukumpirma na ito na sila na. O di ba kasi may finash doon sa sa malaking TV na yan. Sabay sila dapat sumagot. Titignan kung magmamatch ang sagot nila. Kung sundan ng puso or sundin ng isip or sundin ng puso. Pareho silang sinagot nila, sundin ang isip. Doon naman ngayon bumali, nag-punchline itong si Kim Chiu. Sabi niya na parang dati puro puso tapos namali. Kasi namamali ang puso. Pero ngayon, pero ngayon, sana tama na, sabi niya gano'n. Sana tama na sabay hampas kay Parang sinasabi niya, isip sana na this ang time, pairalin. sana Huwag ng this time puso. tama na, parang gano'n. pero sa tingin ko ang piniral ni Kim sa pagmamahal niya kay Paolo, both isip at puso. Ito ba'y dapat ko namahalin si Paolo na ba talaga? Yung puso ko siya na ba tinitibok ng puso ko? Pero yung paghampas, parang sinabi, pinili ko ng isip ko, sabay hampas, yan, parang ibig niya sabi, pinili na kita, Paolo, Pero parang ganon. pero nung mga simula, puso talaga pinapairal ni lahat. Kim. No? Hindi, tayo pag na-inlove, puso naman talaga mas pinapairal bago yung isip. Diba? Bago mo isipin, teka muna, ito ba yung dapat kong mahalin? Pero pagka tumibok na, sabi nga ni Dora, kapag tumibok ang puso, wala. Kaya sabi puso niya, una. sabi ni Kim, sana raw this time, tama na. Sabi niya, sabay hampas kay Paolo. So yun, alam mo, reading between the lines, at saka yung sabi nga, actions speaks louder than words, no need to explain na, no need to admit na talagang they're very much on before pa. True! Last Matagal leg, na. yan yung last leg nila, di ba? Kasi di ba Redwood, tapos sa Edmonton, Anaheim. tapos sa Anaheim, So, last na ang California. Toronto. Pero, Hindi, grabe. doon sa Edmonton, ay sa Redwood, sa Anaheim, dalawa sa Amerika. Sa Canada ay ano ba yung una? Edmonton at saka Toronto. itong huli. Ito yung maraming nagpailaw ng mga nakakakilabot, Yung nagpailaw ng mga yung may pangalan nila doon pinalipad na sa Yes. parang yung ginawa nila sa movie, Hindi, diba? dito yung flashlight sila ng cellphone nila. Hindi, pero before yan, meron silang pinalipad sa labas Parang merong helicopter o kung ano man yun. Whatever, kung ano man merong yun. gano'n parang ginawa nila sa movie nila correct, before. pero hindi part ng concert kasi yun. Parang sa Hindi family ata niya yun. Ibig sabihin parang pag-welcome. Sa Pero Canada. nakakatuwa dahil lahat ng mga shows nila ay very, very successful. Kaya hindi totoo yung mga nag-chismis na naglalabasan na wala daw bumibili ng ticket, no? Considering the fact na napakalaki nung napakalaki nung venue nila dito. Ay, babatiin mo ba yung mga dapat Pero ang babatiin? iba, ibig sabihin, vindicated ang Kim Pao, di ba? Tanong pa kay Mami Amores, Ate Tess and Sean. Hello. Kim Pao, sinagot ang tanong ng mga fanay ay typical pero very effective na ganap para lalo pang uminit ang kilig at interes ng fans sa tambalan ni Kim Chiu at Paolo Avellino. Kung isipin, hindi lang simpleng pagsagot ito, parte ito ng mas malalim na connection nila sa kanilang supporters. Kapag sumasagot sila sa mga tanong ng fans, parang binibigyan nila ng validation ang kilig at excitement ng mga tao. Lalo na kung ang mga tanong ay tungkol sa real score nila, future projects o sweet moments nila, natural lang na mas lalong nagiging invested ang fandom. Ang interesting dito, kadalasan sa ganitong sitwasyon, hindi naman kailangan ng diretsahang sagot para mapasaya ang fans. Minsan sapat na ang playful, pa-mystery o pabirong sagot para lalong umingay ang usapan. At doon magaling ang Kim Pao, marunong silang mag-balance between professionalism at fan service. Sa kabilang banda, mahalaga rin na hindi lahat ay gawing literal. Sa showbiz, may halo talagang promotion, chemistry at genuine friendship o kung ano man ang meron sila. Kaya, habang nakakakilig, maganda pa rin na may konting realism ang fans para hindi masyadong umasa sa hindi pa naman kumpirmado. Dagdag pa rito, ang ganitong interaction ay nakakatulong sa longevity ng kanilang tandem. Habang patuloy silang nakikipag-engage sa fans, mas tumitibay ang kanilang fanbase na ultimately nakakatulong sa projects, endorsements at overall career nila. Sa kabuuan, simple lang ang balita pero malaki ang epekto.
Nagpapakita ng closeness sa fans, nagpapataas ng kilig factor at nagpapatibay ng suporta sa Kim Pao tandem. Kung may susunod pang Q&A o fan interaction, siguradong mas marami pang aabang, lalo na kung may mga pasabog na sagot o pa-clue moments. Hindi ito malaking pasabog na balita, pero huwag maliitin dahil sa mundo ng showbiz, ganitong klase ng interaction ang talagang bumubuhay sa isang love team. Ang pagsagot ni Chiu at Paolo Avellino sa mga tanong ng fans ay malinaw na strategy para mapanatiling engaged ang kanilang fandom. Hindi lang ito simpleng pakikisama. Isa itong paraan para palakasin ang emotional connection ng fans sa kanila. Kapag nararamdaman ng fans na pinapansin sila, mas lalo silang nagiging loyal at invested. Pero may dalawang side ito. Positive side. Nakakatuwa dahil nagpapakita ito na hindi sila distant celebrities. May effort silang makinig at makipag-interact na bihira sa ibang artista. Nakakadagdag ito sa authenticity ng kanilang tandem. Parang mas real sila sa paningin ng fans. Reality check. Hindi rin dapat kalimutan na bahagi ito ng fan service. Hindi lahat ng sagot ay automatic na may malalim na ibig sabihin tungkol sa tunay nilang relasyon. Minsan playful lang, minsan pang promote, minsan para lang panatilihin ang kilig. Bottom line, magandang development ito para sa Kim Pao tandem, nakakatulong sa hype, sa projects at sa kanilang image. Pero bilang audience, mas okay kung i-enjoy natin ang kilig habang nananatiling grounded sa realidad. Kung tutuusin, ang tunay na tanong dito ay hindi lang ano ang sinagot nila, kundi paano nito pinapalakas ang connection nila sa fans. At doon sila talagang panalo. Kung pag-uusapan ng balitang, Kim Pao sinagot ang tanong ng mga funny, mukhang simple lang siya sa unang tingin. But actually, may mas malalim itong epekto sa showbiz dynamics, lalo na sa love team culture sa Pilipinas. Unang-una, ang ginawa ni Kim Chiu at Paolo Avellino ay isang malinaw na pagpapakita ng awareness nila sa lakas ng kanilang fandom. Sa panahon ngayon, hindi na sapat na magaling ka lang umarte o may proyekto ka. Kailangan marunong ka ring makipag-engage sa audience. At dito, masasabi na marunong silang maglaro sa expectations ng fans nang hindi nawawala ang professionalism. Ang pagsagot sa tanong ng fans ay parang pagbibigay ng access sa personal side nila, kahit controlled pa ito. Para sa fans, malaking bagay yon. Parang sinasabi sa kanila, naririnig namin kayo. At sa mundo ng fandom, ang simpleng acknowledgement na iyon ay kayang magpalakas ng suporta at loyalty. Pero interesting din kung paano nila hinahandle ang mga sagot. Hindi sila basta-basta nagbibigay ng diretsahang kumpirmasyon, lalo na kung ang tanong ay tungkol sa tunay nilang relasyon. Madalas, may halong biro, pa-mystery o subtle sweetness. At honestly, yon ang mas epektibo. Dahil kapag may konting ambiguity, mas tumatagal ang usapan, mas maraming haka-haka, mas maraming kilig, mas maraming engagement. Sa kabilang banda, dito rin pumapasok ang reality check. Hindi lahat ng nakikita o naririnig mula sa kanila ay dapat agad i-interpret bilang patunay ng totoong relasyon. Sa showbiz, may tinatawag na fan service at hindi ito masama. Parte ito ng trabaho. Ang importante, malinaw na may boundaries pa rin sila bilang individuals at bilang professionals. Isa pang magandang punto dito ay kung paano nito naapektuhan ang longevity ng kanilang tambalan. Ang consistent na pakikipag-interact sa fans ay parang pagdidilig sa isang halaman. Kung aalagaan mo, lalago at tatagal. At sa kaso ng Kim Pao, mukhang tama ang timpla nila. Hindi sobra na nakakasuya, hindi kulang na nakakalimutan. Bukod pa rito, ipinapakita rin ng ganitong balita kung gaano kalakas ang influence ng fans sa direksyon ng career ng mga artista. Sa dami ng reactions, comments at shares, nagiging metric ito ng producers at networks kung gaano ka-viable ang isang tandem. Kaya bawat sagot nila sa fans ay hindi lang basta pakikipagkwentuhan. May epekto ito sa future projects, endorsements at visibility nila sa industriya. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa simpleng Q&A. Isa itong halimbawa kung paano gumagalaw ang modern showbiz, kung saan ang connection sa fans ay kasing halaga ng talento. Nakakakilig? Oo. Nakakatuwa? Definitely. Pero higit sa lahat, strategic din at doon mo makikita kung bakit patuloy na umaangat at pinag-uusapan ang Kim Pao tandem. May ilang dagdag pang anggulo na pwedeng tingnan sa balitang ito. Hindi lang siya tungkol sa kilig, kundi pati sa mas malawak na epekto nito. 1. Power ng digital fandom. Sa panahon ngayon, hindi na TV lang ang basehan ng kasikatan. Kapag sina Kim
Kim Chiu at Paolo Avellino ay sumasagot sa fans, madalas nangyayari ito sa social media. Ibig sabihin, real-time ang engagement at mas mabilis kumalat ang kilig. Ang simpleng sagot pwedeng mag-trending, gawing memes o maging viral clips. 2. Branding ng love team. Hindi lang ito personal interaction. Parte ito ng branding nila bilang Kim Pao. Bawat sagot nila, bawat banat, bawat pa-sweet moment ay nagiging bahagi ng image na binebenta nila sa publiko. Habang consistent ang ganitong interaction, mas nagiging solid ang identity ng tandem nila. 3. Fan expectations versus reality. Habang tumataas ang kilig, tumataas din ang expectations ng fans. Ito ang medyo delikadong parte. Kapag nasanay ang fans na laging may ganitong interaction, minsan nagiging demanding sila. Kaya importante na marunong mag-set ng limits sina Kim at Paolo para hindi sila ma-pressure o ma-box sa isang image lang. 4. Posibleng epekto sa future projects. Kapag malakas ang engagement tulad nito, mas nagiging confident ang producers na bigyan sila ng mas malalaking proyekto, movies, series, o kahit international tours. Ibig sabihin, ang simpleng pagsagot sa fans ay may domino effect sa career nila. 5. Authenticity factor. Isa sa dahilan kung bakit effective ito ay dahil mukhang natural ang dating nila. Hindi pilit ang banter, hindi scripted ang vibe. Kapag naramdaman ito ng audience, mas nagiging invested sila kahit hindi klaro kung ano talaga ang real score. Sa kabuuan, ang balitang ito ay maliit lang sa surface pero malaki ang implikasyon mula sa fan culture, marketing, hanggang career growth ng dalawa. Kaya hindi lang ito sumagot sila sa fans, kundi pinapalakas nila ang fandom, pinapaganda ang image ng tandem at posibleng binubuksan ang mas malalaking opportunities para sa kanilang dalawa. Kung magpapatuloy ang ganitong klase ng interaction, malaki ang chance na mas tumagal at mas lumakas pa ang Kim Pao sa industriya.